So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Dagdag pa ng liderato ng Kamara, tigilan na ang pangloloko sa taong bayan at igalang ng pamilyang Duterte ang presidente ng Pilipinas. Pinagbibitiw sa pwesto ni Mayor Baste si PBBM samantalang inaakusahan naman na nakatatandang Duterte ang Pangulo na nasa narco list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Let's talk about crime. Okay? Yung time ng tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for 6 years, 6 na taon na sila, wala di sila makalihok. And there are, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters, pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog, it's like a rubber band. Hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karon, balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga pulis na kayuniforme na asa Senado, unsay iso, sila'y gadula o droga. And what does this tell us? Ano yung mangguna? Presidente kay, moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si Tambaloslos, ingani o kana si yang asawa, si Lisa Marcos. Kinaan naman, nandito na tayo lahat eh. Di na ko moderitso ka, I will, diretso na ko, diretso na ko. Unsa pa man di ay, batik-atik pa ta nga, Tambaloslos atong pasanginlan, si Juan, Lisa Marcos, sos. Kailangan, kung unsa, suda, may mga Tagalog din no, natin mga bisita, so I need to talk in Tagalog ba? Kailangan, may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, the previous administration, that was successful, ang imuha na, your responsibility, nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Nakita na to, wala. Karon, kung wala, kato mga bad elements, o kaning mga utang, wala, yun. Di balik yun. Nilinaw ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency na wala sa listahan ng drug watch list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taliwas sa naging pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa opisyal na pahayag ng PDEA, binigyan diin ito na hindi kailanman nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. sa National Drug Information System o NDIS mula nang ito ay maitatag. Ang NDIS ang nagsisilbing intelligence database
ng lahat ng drug personalities. Ayon pa sa PIDEA, nang umupo si dating Pangulong Duterte noong 2016, may inilabas na rin na listahan na tinatawag na narco list o Duterte list. At dahil sa patuloy na verifikasyon at revalidation, ito ay naging Interagency Drug Information Database o IDI. Wala rin nila rito ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Sa uli, ipinahayag ni Speaker Romualdez na harapin na lang ng dating presidente ang mga nilabag nitong batas nang nakaupo pa itong Pangulo ng Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yun sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Anak ka ng... What do you expect? The national government, particularly ang Malacanang, anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya?
Hindi yung pirbida yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang yun? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito, ha? Kakaubos talaga ng laway itong... Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representative. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar,
at taas, Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Mailocano, Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. Mga sahig, nandyan lahat. Na mesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Buta, kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila kabilyo na wala, 6 years, tangina, lugi na ko. Dili na ko makapaskwila sa akong mga kuwan sa laing nasod, tangina. Wala, mubalik yun na kay mubawi na, negosyo na nila eh. Ako ba'y pasangin na nanim? Mudagan kong Indonesia, pagkahuman ani. Dito ko magtago. Putangin na ni. Tinuod man na akong ginaingon. Tinuod man na. Mga bitaw dire. Ay na lang mo pangutan na, pero putangin na. Nga isa pa, okay. Let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para ana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar.
Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao nga kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man nimo badlongon, kinahanglan nimo badlongon nimo imong ay putang ina. O karon. Okay, moving on. Kani medyo this is about Davao City. Naman we have big ticket projects. So we have meron kami nitong modernization of Transpo, which is the bus system, and the waste to energy. That is what we want for Davao. And we cannot fund it. Kaya medyo expensive yun eh. The national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway, I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo Davao to eh. We're talking about how it's you know. But anyway, may instability kasi ngayon. So Congress, ito yung Vice President, ngayon Senate, sila hindi na nagkakasundo. So unsa man eh. You have kung executive ba, you know, daghan man ta, you know, some of you here might be executives, and or you know some executives on how they handle things. You have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung unsay kinang lag-repair, pwede man na nimo ayuhon. Well, naatay separation of powers. Na executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may pulos anang hierarchy na to. Kaya na magitay, number 1, presidente, number 2, vice president. Oh. Unya karon, maunang, moderitso ko sayaha kay di na lang yun, di mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Ano, nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka, o wala ko kabalo. Kamu ba? Puta. Ako okay ra. Ngano man, para man itong nasod. Bagoy labot. Dili, puta. Wa, gyud ba? Yung sa Binisaya pa, wa, gyud. Oh. Wa, gyud. Anak, manggod na. Kung ikaw gani, motongtong kag usa ka posisyon, unya, mas naglabaw, ay sorry ha, sa mga Tagalog, subtitles na lang na ninyo. Mas naglabaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod, ing anig yung hitabo. Kani, kabalo mo unsay pinakasakit gyud para sa as the local executive of Davao City, ano mong LGU. Ako I am 36 years old. 36 anyos ko. Then lumaki ako dito sa Davao, no? Born and raised gyud ko diri sa Davao. Mula nung pinanganak ako hanggang until 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo?
kinsay ni Antos matog og bukid. No, musaka og bukid kay para to keep peace and order. Ang pulis ug sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa man gyud problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay baw. Tanan kalaban adtong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. For I do not know what fucking reason gyud and for what necessity. Tangina. Kaya karon ang nag-antos, kita, kami, mga taga Davao, kato mga probinsya, nga dagang pog NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na, kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na'y samok, gibalik na po na karon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila, kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato o Marilog. Utangin na gisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nag-antos. Mga natibo diya, giilad diya, gihimong NPA. Utang ina, gisayunan mo, kay wala mo ni agi, anak. Ana, malamang, ikaw matulog ka, nakay kutson, o hindi, nakay unlan. It's easy for you. But what of those people who are there who are suffering? Patay giguan ba? Yawa ni. Ayaw lagi, tangina. Kaya mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko, ana ba? Tangina, initan ko, Anne ba? Oh. Bitaw, ever since pagsugod na ko, nga pagkamayon na ko, di kay ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Di na ko gusto nga they will miss their father ba. Pero sometimes, di man good makaya, good. We're talking about not only the city, but the entire country. Putang ina, musukol yun ko. Musukol yun ta. Putang ina. Usa ginahulat na to. Kaya tungod lang, ana, their need for self-preservation, you will create all of this, and who is responsible? Kinsa man? Oh, uban na tas Indonesia. Oh, dili na mingaw kay nana koy kadulag chikitsa dito tongits. Oh, inom dayon ta. At least ako'y kauban, pag timanan ta ka. Oh, timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? Ultimately the point is, naman ta, the previous administration, mula, lisod ni paminawan sa because I am a Duterte myself. But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kayo na ko kamahan. Gipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it.
Oh, ngaron, ang problema, naanata dito, andun na tayo. Gina, bira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po padulong sa tae. O say, putang ina. Because, tungod lang, because of politicking. Anak, politika lagi perme. Kung bitaw na, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi pero wala ko ilabot ko kaayo ng tambaloslos. Utang ina ng baboya na, sagpaong ko ng kitang ko na. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, commercial to na baboy. Kay, pula kay gaping, mga commercial na baboy. O na, insurgency. O na, because, that's all because they are the enemies of the previous administration. Ilang I do not know. Through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, abutas foreign policy po. Na naman siguro nagstorya na earlier, but, you know, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Kana yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito, well, kaya kung magyera, well, at least, ang Davao, kita mga taga Mindanao, iwit pa ta mabungkag, kay sila man una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Oh, kayo una, pagbumbahin yan ba? Oh, diba? It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wa gyud. Mo gana wa gyud. Wa gyud. Karon, napanang ang katawanan nakakatawa nito nila ba? May presidente ka. Meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Oh, niya, ang president good cop. Wala akong alam. Hindi na, tangina. Saba di ay, presidente, magkakapalo, magkasinita bo. Dari, undanga di ay. Og natuog rapod siguro, basig. At least, nakadungog na ka, karon. Yawaa, oy. Lagpas gigayo. Pero, kanisa, you know, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and, you know, from other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. Kung nagtarong pa na sa, wala ta diri karon. Okay ni. The next following statements will be, you know, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Mauna, kaya yan, you know, we are unhappy. Oh, ngano, nabaday mo diri kay nalipay mo. Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumangod na, kay giuna niya ilahang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho.
So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Unsa bagid putang ina. Una-una ko ba? Kung ako, okay ra sa kuwag wala ko dres politika. Kira gyud kaayo. Amot sinaan nila nga gusto gid nila 20 years. You know, this is the exact template. Kadtong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay ko andiya. In order for them to stay in power, to preserve themselves, so, ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, naman tayo ng mga tawhanan eh. So, unya na ako, I have to reserve some of my, you know, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, you know, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni unta dawaton ko ninyo diha takas na lang ko. Unsa ba? O daghan na ta mag-inom, magsgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ingani na, mag-andam tagdako nga barko nagyudtaan eh. May tagdawaton na sa Indonesia, Malaysia, na pa Vietnam. Pili lang. Ha? Butuhan na to. Konsensus lang. Asa tamanago. So, I'll see you later. Thank you kayo. May hapon sa inyong tanan.